So sa ating pong patuloy na pagsulyap sa nakakamamanghang katotohanan ito, kung titingnan natin ang Exodo 29, talatang 45, mababasa po natin ang ganito. Maiging basahin din po natin ang verse 44 para mas malinaw. At aking pakakabanalin ng tabernakulo ng kapisanan at ang dambana. Si Aaron man at ang kanyang mga anak ay aking papagbabanalin upang mga siwa sa akin sa katungkulang saserdote. At ako'y tatahan, syakan, ginamit po riyan ulit. Ako'y magtatabernakulo. Yun po yung literal. Sa gitna ng mga anak ni Israel at ako'y magiging kanilang Diyos. At kanilang makikilala na ako ang Panginoon nilang Diyos na kumuha sa kanila sa lupain ng Ehipto upang ako'y tumahan, literally, magtabernakulo sa gitna nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos. Sabi po sa Ingles, I will sanctify the tabernacle of the congregation and the altar. I will sanctify also both Aaron and his sons to minister to me in the priest office. And I will dwell, literally po, syakan, tabernacle. I will tabernacle among the children of Israel and will be their God. And they shall know that I am the Lord their God that brought them forth out of the land of Egypt, that I may dwell, literally po ulit, that I may tabernacle among them. I am the Lord their God. Kaya makikita po natin dito na dito po ay nagkaroon ng mas lubusang kapahayagan po yung kahulugan nung nasa Genesis 3:24 na pagtatabernakulo po na ginawa ng Diyos na doon ay ipinaloob niya yung pong mga kerubin. At kung maaala-ala po natin dito sa sanctuaryo na ipinagawa ng Panginoong Diyos kay Moises, diyan po sa tabernakulo, ay matatagpuan po doon sa silid na tinatawag na Holy of Holies, yung kabanal-banalang silid, matatagpuan din po roon ang mga kerubin na naroroon po sa pinaka takip, yung pong takip na yon na tinatawag na kaporeth, isinasaling mercy seat o luklukan ng awa sa ating mga salin. At yun po yung pinakamahalagang bahagi ng tabernakulong ito. Doon sa kabanal-banalang dako, yung tinatawag po ng banal na kasulatan na sa ating mga salin na mercy seat o luklukan ng awa. Sapagkat yun po yung pinakapuso ng sistemang ito na ang Diyos po ang nagtakda at nagbuo na magiging pamamaraan upang ang tao na nagkasala at nahiwalay sa Kanya ay muling maibabalik na muli ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang dakilang kalooban sa pagsasakatuparan po ng Kanyang layunin. Kaya dito po ay sinimulan ng ilarawan yon in type sa pamamagitan ng tipo, sa pamamagitan ng mga pag-aanino, paglalarawan dito po sa kasaysayan ng pagtotolda o pagtatabernakulo ng Panginoong Diyos sa kalagitnaan po ng Kanyang bayang Israel. Sa pagdating po ng bagong tipan, makikita natin ang kapuspusan ng kahulugan ng mga katuroang ito. Sapagkat pagdating natin dito sa Ebanghelyo ayon kay San Juan sa chapter 1, ay mababasa po natin ang ganito. Verse 1.
Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Verse 14. At nagkatawang tao ang berbo o sa mas literal po na pagsasalin at ang berbo ay naging laman. At tumahan sa gitna natin. Yan pong salitarya na isinaling tumahan. Yan po sa original na Griego, ang katumbas nung salitang kanina pa'y pinag-aaralan natin, yung salitang shakan. Yung salita pong shakan na tumutukoy po sa pagtatabernakulo ng Panginoong Diyos in type doon po sa panahon po ng Old Testament. Na dito po sa Bagong Tipan, yung salitang isinalin dito na tumahan, yan po sa original na Griego yung salitang eskenosen. Ito po yung pinaka-aorist tense po ng salitang eskenoo, na ang literal na kahulugan po niyan ay magtabernakulo. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo natin, na siyang berbo po, ay tumahan sa gitna ng Israel. Basically, yun po yung kahulugan dito. Tumahan sa gitna, bago po yan naging natin natin na kasama na po ang mga bansa. Hindi lamang ang Israel, kundi ang sangkatauhan. Bago po naging totoo yun na siya ay tumahan sa gitna ng sangkatauhan, siya muna ay tumahan, nagtabernakulo sa gitna ng kanyang bayang Israel. At yan po ay nung siya ay maging laman o kung gagamit nga ng theological na termino naman ay nagkatawang tao. So, yung pong nagkatawang tao, yun po yung theological na termino na ginagamit. Pero ang nasa literal po ay ang berbo ay naging laman. So, tumutukoy nga yun sa sandaling ang ating Panginoong Jesucristo ay kumuha ng kalikasan na meron tayo bilang tao. Kumuha siya ng laman at dugo. Nakibahagi siya sa ating human nature, sa ating pagkatao. At yan ay upang sa pagkuha niya o pakikisalo niya, pakikibahagi niya sa human nature natin, liban lamang na hindi siya nakibahagi sa ating kasalanan. Yun lang ang pagkakaiba. Pero lahat na ay nakisalo siya po sa atin. Siya ay kumuha ng anyo ng isang alipin, ng anyo ng isang tao, na ang pagkakaiba lang ay liban na siya po ay hindi po nakabahagi ng ano paman sa ating kasalanan. So, hindi siya nakibahagi sa ating kasalanan, ngunit yung mga konsekwensya, yung mga bunga at resulta ng ating kasalanan, siya din ay nakisalo po ron sa mga pagdurusa, mga paghihirap, sa sumpa, at lahat ng mga bagay na yun na sinisimbolo ng karanasan ng ating
pagkauhaw, pagkagutom, pagdanas ng pag-iyak, pagluha, pagdurusa, lahat ng yan ay natikman ng ating Panginoong Jesucristo yan nang siya po ay maging laman. At inuulit ko po nang may pagbibigay din ito, liban lamang sa pakikibahagi sa pagkaranas ng kasalanan. Yan po ay hindi naging bahagi ng pakikisalo ng Panginoon sa atin. Hindi po siya kailanman naging kasalo at kabahagi ng tao. Sa isip man po yan, sa salita man po yan, o sa gawa, hindi siya nakabahagi sa kasalanan. Kaya ang sabi po rito sa banal na kasulatan, sa Hebreo Kapitulo 7, talatang 26, sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niya ang mga dakilang saserdote, una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan, at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan, magpakailanman, ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. Sa English po, for such a high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens, who needs not daily as those high priests to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's. For this he did once, when he offered up himself. Pansinin po natin na yung salitang this, dito po sa Hebrews 7:27 ay singular po yun. For this he did once. Pansinin po natin na yung high priest daw po sa Matandang Tipan, yung mga dakilang saserdote sa Matandang Tipan ay dalawang klase yung paghahandog po na ginagawa nila eh. Paghahandog, una, para sa sarili nilang mga kasalanan, sapagkat yung pong mga saserdote po, yung high priest sa Matandang Tipan ay mga mortal ding lang, mga makasalanan na katulad natin. At sila rin ay may mga personal na mga kasalanan. So naghahandog po sila ng alay na mga dugo ng hayop para po sa sarili nilang mga kasalanan. Bago pagkatapos, kapag nakapag-alay na po sila ng mga handog para sa sarili nilang mga kasalanan, saka pa lamang po sila mag-aalay naman para sa kasalanan naman ng bayang Israel na kanila pong pinamamagitanan sa harap po ng Panginoong Diyos. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, gaya ng sinasabi sa verse 26, ay banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit. So, walang pangangailangan ng ating Panginoong Jesucristo na gawin yung unang uri ng pag-aalay na ginagawa ng mga dakilang saserdote sa Matandang Tipan, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay walang personal na kasalanan sa sarili niya na para pagbayaran o kailangan pagbayaran. Kaya yan ang dahilan kung bakit singular po yung this. For this he did once, sapagkat hindi po kasali yung pag-aalay para sa sariling mga kasalanan na katulad ng ginagawa ng mga high priest sa Matandang Tipan. Ang tinutukoy lamang po na this he did once ay yung pag-aalay ng ating Panginoong Jesucristo para sa kasalanan ng
kanyang bayang Israel. Kaya kahit sa Tagalog, makikita natin singular po yun, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ang kanyang ihandog ang kanyang sarili. Hindi sinabing ang mga ito. Hindi po ganon. Hindi kasama yung unang uri ng pag-aalay para sa sariling mga kasalanan. Kung hindi yung nahuli lamang na nabanggit, yung pong pag-aalay para sa mga kasalanan ng bayang Israel. Kaya dito'y pinatutunayan ng katotohanan na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay ngang nakibahagi lamang sa ating pagkatao, sa ating laman at dugo, pero hindi kasali ang pakikibahagi sa mismong kasalanan. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi kailanman nakaranas sa isip man yan, sa salita man yan, o sa gawa. Hindi siya nakaranas kailan paman ng paggawa ng kasalanan. Kaya't makikita natin na ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang bukod tanging kwalipikado na maging handog para sa mga kasalanan. Siya po yung tunay na katuparan ng sinisimbolo at sinasagisag ng mercy seat. So, yung salitang mercy seat na makikita natin dito sa Hebreo Kapitulo 9 sa verse 5. At sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian. Ang tinutukoy po ritong ibabaw nito ay sa ibabaw po nung kabanang tipan, na doon po nakapaloob yung mga tapyas ng bato na kinasusulatan ng 10 utos at yung iba pa pong mga nabanggit dyan sa verse 4. So, sa ibabaw daw po niyang kabanang tipan na yan ay naroroon po yung mga kerubin ng kaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa. Hilasterion, yun po ang sabi sa original na Griego. Yung lugar ng paglulubag loob. Place of propitiation, kung ating pong literal na isasalin. So, yun po yung hilasterio na isinaling mercy seat. 2 beses lamang po ginamit sa kasulatang Griego ang salitang hilasterio na isinaling ditong mercy seat. Dito po at pagkatapos sa Romans 3:25 po ay binanggit din ang salitang hilasterion. At tingnan po natin dito ang sabi. Romans chapter 3 verse 25. Babasahin ko na rin po ang verse 24. O siguro isama na natin mula sa verse 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhas ay inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos, o sa mas literal na pagkakasarin, na siyang nilayo ng Diyos na maging pangpalubag loob, hilasterion, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo, upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth
or sa mas literal po na pagsasalin, whom God had purposed to be a propitiation. Hilasterion po yan. Ibig sabihin ay place of propitiation. Through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past. Through the forbearance of God, to declare, I say at this time, His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believed in Jesus. Isa lamang po ang napakalinaw na binibigyang diin dito kaugnay ng paksa po ng propitiation o yung tinatawag na o isinaling mercy seat sa Matandang Tipan at dito rin sa Hebrews chapter 9, na ang katuparan daw po pala nun nung sinisimbolo nung lugar na yan, na kung saan isang beses sa isang taon ay pumapasok ang kataas-taasang saserdote ng mga Israelita upang magwisik ng dugo yan po sa lugar na yan. Ang tinutukoy daw po pala nung luklukan ng awa na yon, nung lugar na yon, na tanging doon pwedeng makatagpo ng Diyos o katagpuin ng Diyos ang mga makasalanan na kinakatawan ng punong saserdote o kataas-taasang saserdote, yung high priest. Ang tinutukoy po niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun mismong lugar na kung saan iwiniwisik yung dugo, yung mercy seat, yung Panginoong Jesucristo daw po ang tinutukoy noon. At sa pagpapaliwanag pa rin ng Bagong Tipan, lalong-lalo na sa aklat o sa sulat sa mga Hebreo, ang mismong tinutukoy din ng high priest, yung kataas-taasang saserdote na nagsasagawa ng pag-aalay na yon, ay yung Panginoong Jesucristo pa rin. So kung ating isasummarize, sapagkat wala na po tayong sapat na oras sa sandaling ito, yung pong lugar na pinagwiwisikan ng dugo, yung pong luklukan ng awa, na doon ay nakadipa po yung dalawang kerubin, ang tinutukoy daw po noon ay ang Panginoong Jesucristo. At yung dugo na iwiniwisik doon, na dugo ng sacrificial animal, hayop na iniaalay, yung dugo na iniwisik doon ay sumisimbolo rin at tumutukoy pa rin sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At yung mismong high priest, yung kataas-taasang saserdote, na sa simula ay si Aaron po yung gumagawa noon nung siya ay nabubuhay pa. At nung mamatay na po siya, ay hinalinhan po siya ng kanyang mga anak na tinatawag na mga Aaronic priest, mga pare o mga saserdoteng kalahi, kadugo, at pwede lamang manggaling sa pamilya lamang ni Aaron. So kung maisisingit ko lang po, sa Biblia po ay walang ibang kwalipikadong high priest kung hindi yung mga Aaronic priest lang, yung mga pare na direktang galing sa dugo, lahi, pamilya ni Aaron. Wala pong kahit po Israelita na galing sa lahi halimbawa ni Ruben, Neptali at yung iba pa po doon sa 12 tribo, hindi po pwedeng maging pare yun eh. Kahit mga Hudyo sila, mga Israelita sila, hindi sila pwedeng maging pare o saserdote, sapagkat isa lamang pong tribo ang pinili ng Panginoong Diyos na panggagalingan ng high priest. At isang pamilya lamang sa loob ng tribo na yon. Ang tribo ay ang tribo ni Levi, at sa loob ng tribo ni Levi ay ang pamilya lamang ni Aaron ang hinirang na panggagalingan ng pare dito sa lupa. Kaya ang ibig sabihin, lahat ng iba pang mga pare na tinatawag
sa ano pa mang mga relihiyon yan, mga iglesia at mga samahang pangreliyon, lahat ng mga kapariang yan ay invalido po lahat yan. Walang bisa yan sa paningin ng Panginoong Diyos. Pati ang kanilang mga ginagawang mga pag-aalay ay wala pong katuturan at walang kabuluhan. At hindi kinikilala sa paningin ng Panginoong Diyos. Sapagkat kahit ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po sa Hebreo, sa sulat sa mga Hebreo, kung siya po ay naririto sa lupa, ay hindi po siya pwedeng maging saserdote sapagkat may mga saserdote na po na itinakda ang Diyos dito sa lupa at yan nga yung mga anak ni Aaron. Nangangahulugan na ang Panginoong Jesucristo nung siya po ay naririto sa lupa, ipinrovide niya ang kanyang sarili bilang siya po yung kordero ng Diyos, yung sacrificial lamb of God na pang-alay para sa mga kasalanan. Pero ang mga kamay at mga saserdoteng pumatay sa kanya at sa matandang tipan po, ang pumapatay po ng alay, yung kumakatay para gamitin yung kambing o kaya yung tupa o baka para sa pag-aalay, ang nagsasagawa po ng pagpatay o pagkatay ay yung mga saserdoteng mula po sa lipi ni Levi. At ang nagsasagawa once a year naman nung pagwiwisik ng dugo doon sa kabanal-banalan ay ang galing naman sa pamilya ni Aaron. Kaya makikita po natin diyan na lahat yan ay mga anino at ang pinakalubos na katuparan yan ay ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang tunay na nag-iisang kataas-taasan at dakilang saserdote na sa ilalim ng bagong tipan ay kinikilala ng Diyos. At ang Israel ay mayroon pa rin papel na gagampanan sa kaugnay ng paparating na paghahari ng ating Panginoong Jesucristo sa loob ng 1,000 taon. Ngunit ibang paksa na po yun. Di na natin masasaklaw po ngayon sa ating pag-aaral ngayon. Nais lamang po nating iiwan sa pagkakataong ito itong sinabi ni San Pablo sa Romans chapter 3 na ang pagtubos na kinakailangan, yung redemption na kinakailangan ay kompleto na pong naisagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Romans 3:24. Kaya po yung pag-aaring ganap o pag-aaring matuwid para tayo ay maibilang na matuwid sa paningin ng Diyos. Yung kinakailangang patubusan ay kompleto at tapos na po. Doon sa krus. At ang Panginoong Jesucristo po ang nagsakatuparan ng kompletong gawa na yun. At ang kinakailangan na lamang po na gawin ay ang manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang paniwalaan ang Diyos na nagpapatotoong ang kanyang anak ay namatay, nalibing, at sa ika-3 araw ay muling nabuhay. At siya nagpasulat ng patotoong yan sa loob ng pahina ng tinatawag nating banal na kasulatan, lalong-lalo na dito sa bagong tipan. Kaya't makikita natin na gawa na ang kaligtasan. Kinakailangan na lamang na manampalataya. At ang napakadakila sa balitang ito, kahit yung pananampalataya ay biyaya din ng Panginoong Diyos. Isang bagay na walang bayad niyang ipinagkakaloob. Kaya ang sabi rito sa Romans 3:24, palibhasa ay inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging
pangpalubag loob. Hilasterion, yung lugar na kung saan lahat ng requirements ng banal na kautusan ng Diyos mula doon sa 10 utos na siyang moral law, kasama na yung lahat ng mga ceremonial law at buong sistema ng mga pag-aalay at mga pagsasakatuparan ng mga ritual at mga kapistahan at lahat ng nakapaloob sa sistemang yan ng matandang tipan, at pati na rin ang lahat ng may kinalaman sa kautosang panglipunan na may kinalaman sa pamumuhay sa kabutihang asal na bahagi rin ng Torah o ng kautusan ni Moises. Lahat ng kautusan, bawat kudlit, bawat tuldok sa lahat ng detalye nito ay nagkaroon ng lubos na katuparan sa pamamagitan ng pagsunod, perpektong pagsunod ng bugtong na anak ng Diyos na siyang Mesiyas. At hindi lamang yung pagsunod niya at pagsasagawa niya ng positibong hinihiling ng kautusan, kundi maging ang sakripisyo at kamatayan na hinihingi nito bilang kabayaran ng kasalanan. Ang lahat ng ito ay ang Panginoong Jesucristo ang katuparan. Kaya ang tanong na lamang po na natitira, nananampalataya ka ba sa Panginoong Jesucristo? Naniniwala ka ba sa patotoo ng Diyos na ibinibigay niya kaugnay ng kanyang anak at ng ginawa ng kanyang anak? Marami ang magsasabi, oo, nananampalataya ako. Ngunit ang tanong, sino ang sinasampalatayanan mo? Ano ang sinasampalatayanan mo? Kinakailangang yan ay ang Panginoong Jesucristo. At ang nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ng tunay na pananampalataya ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo at sa Panginoong Jesucristo lang nang walang labis o kulang. Hindi tunay na pananampalataya po yun kung nananampalataya ako kay Jesucristo at kay Birhen Maria at sa Santo Papa at sa Iglesia at sa kung sino-sino at kung kani-kanino at kung sa ano-anong mga gawa, mga patay na gawa ng tao. Ang tunay po na pananampalataya ay pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Period. Wala na pong dagdag. Wala na pong ano pa mang pagtatangka na ang kanyang natapos na gawa ay palitawin na parang kulang pa at kinakailangan pang dagdagan. Kapag ganun po, kini-question natin ang katotohanan ng Ebanghelyo na nagsasabing kompleto na po yung kanyang gawa. It is finished. At wala na pong dapat idagdag doon. Sa Diyos po ang kapurihan. Marami pong muling salamat sa ating pong pakikinig.